Okay, so our next topic for thermodynamics 2 is yung tinatawag na reheat Rankine cycle. So we have a figure reheat Rankine cycle. Okay? Doon sa simple Rankine cycle natin, itong part ng reheater dito, wala 'yon, no? So bali ang nangyari, upon exit doon sa may pagpasok niya doon sa may turbine, okay, yung lalabas doon sa may high pressure turbine, ipapasok ulit dito kay furnace, in which case mag-a-add dito ng heat, no? So sa 4 natin, if we compare yung temperature ng 3 doon kay 4, mas mababa ang temperature kay 4. So ang mangyayari, dahil doon sa pinasok dito sa furnace, so yung 4 natin paglabas, tataas yung kanyang temperature. And then again, papunta no dito sa may low pressure turbine. Okay, so we have high pressure and low pressure turbine. So kung gaano kadami yung number of reheater, so yun din yung number ng turbine. Okay? So this is a simple reheat Rankine cycle lang. Isa lang yung kanyang reheater. But pwede rin naman na dagdagan pa yung reheater, pwedeng 3. Okay? Right, sige. Then ito naman yung kanyang corresponding na TS diagram. Ayan. So yung 3 natin, papasok sa may turbina and then mag-expand. Take note na possible din na yung 4 natin pupunta dito, no, hanggang dito. Okay? Possible din na pupunta dito. Yan. And then paglabas doon sa may turbine, ito na yung reheating part sa may 4 to 5. Okay? And then papasok sa may turbina and then mag-expand ulit papunta dito sa may condenser. Okay? So take note na yung process pala dito sa may natin, reheater natin is constant pressure. Yan, constant pressure, no? So yan. Na-assume kasi natin na there are no pressure drop. So tandaan nyo lang yung sinabi ko na last time na kapag heat exchanger yan, okay, so kung walang sinabing pressure drop, that means yung pressure niya pagpasok tsaka doon sa may exit niya ay parehas. So ano ba yung mga advantages kasi ng reheat Rankine cycle? So of course, ito yung pinaka advantage talaga kung bakit natin minomodify yung simple Rankine. So noon, doon sa simple Rankine ginawang modified na minodify into regenerative, no? In which yung pinaka-reason talaga noon ay para ma-increase yung kanyang thermal efficiency by extracting steam from the turbine papunta doon sa may feed water heater, in which in turn yung feed water natin nai-increase yung kanyang temperature before siya papasok doon sa may boiler or doon sa may furnace. Dahil doon, yung heat added doon sa feed water ay nagdi-decrease. Okay? By reheating the steam after partial expansion in a high pressure turbine, the average temperature at which heat is added to the cycle increases. This leads to higher thermal efficiency. Okay, so allow me to explain yung part na ito. Okay, dito tayo sa may, ayan. So let us draw yung TS diagram ng reheat. For example, ito yung TS diagram. Ayan, then magkakaroon tayo ng reheating dito. Okay? And then for example, dagdagan natin yung reheating. Ayan, dagdagan natin ng isa pa. Ayan. Damihan natin hanggang sa ayan. So ano nangyayari? Yung average temperature dito sa may turbine ay tumataas. Kumbaga, ang nangyayari ay parang ganito na, no? Parang nandito na yung average temperature, no? Average temperature sa may turbine. So dahil doon, kung mapapansin natin, yung area pala or yung work net is tumataas din, no? Ayan.
Okay? Sabi niya dito, significant advantage is the reduction in moisture ups, yung pangalawang statement na yan, by reheating the steam after partial expansion. The average temperature at which the heat is added to the cycle is increased. Ayan. Okay? This leads to higher thermal efficiency. Okay, ano pa? And then, reduce moisture content in the turbine. A significant advantage in the reduction of moisture content in the low pressure turbine stages of the turbine. Excessive moisture can cause erosion and damage to turbine blades. Reheating the steam helps to prevent this. So if you encounter, kapag halimbawa sa may electric heater, kung titingnan natin doon sa baba ng electric heater, may mga na-develop na deposits. Okay? Yun yung mga minerals, for example, calcium, ano pa ba, magnesium, mga ganon. So yun yung mga ano doon, no? Okay, so kapag nagkaroon kasi ng moisture doon sa may turbine, mas malaki yung chance na ma-develop yung mga yon. In which turn nagkakaroon ng losses. Okay? Dahil doon nagkakaroon ng losses doon sa ating system. Yan. Okay? Ano pa? Anyway, I will explain kung paano nangyari na mag-increase yung kanyang moisture. So, for example, we have a simple TS diagram ng simple Rankine cycle. Ito yon, no? Ayan. So, ito yung ano natin, yung papasok doon sa may turbina, 3. And then, ito naman yung sa may exit ng turbine. Ito yung 4. Simple Rankine ito, simple Rankine. Now, kung i-reheat natin to after expansion, i-reheat natin, yan. So, same pressure tayo, same pressure sa may exit. Ayan. For example, pinainit natin hanggang dito. So, ito na yung magiging mangyayari, yan. Malilipat dito yung papasok sa may condenser. Kung mapapansin natin sa TS diagram, naging superheated pa nga ito, yan, yung ito naging superheated na. So since naging superheated yan, yung moisture content niya ay nawala na. Now, kung i-ayusin natin yan, o i-drawing natin sa mas maano na drawing, ayan. So ito yung 3 natin, ito naman yung 4 natin. Kapag re-reheat natin, pag sa halimbawa dito, re-reheat natin. Dito na lang, no? Okay, pwede rin naman dito. Re-reheat natin dito, and then papasok ulit sa low pressure turbine. So andito na yung ano mo, yun sa may papasok sa may condenser. Kanina nung walang reheating na nangyari, dito yung form mo. Ngayon dahil nagkaroon ng reheating, ito na yung papasok sa may condenser. Kung mapapansin natin, itong part na ito is mas malapit sa saturation line, which is ito yung ating saturation line. So kapag mas malapit ka sa saturation line, mas maliit yung moisture content. Okay? So yun yung mga reason or yung explanation natin doon sa moisture content. And the next, improve turbine reliability by minimizing moisture related erosion, no? Ayan. The reheat cycle contributes to increase turbine reliability and longevity, reducing maintenance costs. Ayun nga. Ay isa pang ano pala, mamaya na lang siguro. Then increase power output. Reducing the moisture content in the low pressure turbine allows for a greater expansion of the steam, therefore increasing power output. Okay? Explain natin kung paano nangyari yun. Mas malaki kasi yung yung turbine work kapag nagkaroon ka ng reheating, no? For example, ito yung TS diagram ng Rankine cycle. Simple lang ito, Ayan, for example, ito yung 3 and then 4 natin. So ito yung work niya, no? Sabihin na lang natin na yung distance from 3 to 4 is yan yung work ng turbine, no? Yung distance. Ngayon, dahil sa magre-reheating tayo,
mag-ano tayo dito, and then, yan, reheating tayo, magre-reheating, then dito, okay. So, parang ang nangyari, ito yung work turbine mo nung initial, madadagdagan pa ng kaunti. Ito, ayun, ayan. So, work turbine ito ng high pressure, okay. I-plus mo pa to, So, parang ganun yung mangyayari. So, nadagdagan yung work ng turbine. Okay? So, ano pa ba? Yung advantage. Yung effect naman doon sa pump, for example, no? Pump, sa QA, sa moisture, na i-discuss na pala natin. So, mag-drawing tayo ng simple Rankine cycle na mayroong reheating. Tapos, simple pala to. Simple to. Ito yung ating simple. Numberan natin ng 1, 2, 3, 4. Ngayon, magkakaroon tayo ng reheating. Lagyan natin, for example, ito ng A. Tapos, B. Tapos, we have C here. Ayan. So, pagdating dito sa may pump, walang nangyari, hindi nagalaw yung 1 to 2 natin. So, ibig sabihin, yung pump work ay the same. Okay? The same, no? Basta hindi natin ginagalaw yung pressure, ha? Yung pressure sa may condenser, sa may boiler, hindi natin gagalawin. Parehas lang. Okay? Nag-reheat lang tayo. And then, dun sa work ng turbine, nasabi ko na kanina, yung QA, ang QA kasi natin kapag sa symbol, ito, yung area na ito. Ito yung QA. Hanggang dito sa may baba, no? Kasama to, kasama to. Ito yung QA. Now, dahil doon sa reheating, madadagdagan. Ito yung may dadagdag. So, mag-i-increase, no? Ayan. Ano pa ba? Doon sa QR naman, magpalit na lang ako ng ng kulay. Yung QR naman, kapag simple Rankine cycle, ito yung QR nasa baba, no? Yan. Yan. Ngayon, madadagdagan to. Palitan ko na lang ng kulay. Kulay yellow yung increase. Ito yung increase. Oops, bakit ano yan? Blue na lang. Ito yung increase in QR. Yan. Okay, yan yung increase in QR. Itong part na to lang. Okay, yan. Ano pa ba? Thermal efficiency, mag-i-increase. Moisture content, nasabi na natin kanina. Asa yan? Okay? Isa pa palang advantage niya kapag magre-reheating natin. Pag magre-reheat tayo. So, assuming na ito yung work ng turbine mo, ito yung 3 to 4 mo. So, kung mapapansin ang haba, no? Okay, so napaka-init na to, banda yung 3 mo. Lagpas na ito ng 374.136 ata to. Or 136 degrees Celsius to. So, kung hanggang dito yung temperature mo, sabihin na lang natin nasa 600 degrees Celsius, no? Mainit na yan. What if, ang gawin mo na lang, mag-reheating ka na lang. Mag-reheating ka na lang. Tapos, parehas yung work niya. Tapos, ayan. Okay, ayan, no? So, mas mababa. So, yung sum nito, ito, i-measure mo yan, plus i-measure mo to, I mean ng i-measure ay, for example, A, B, C, D. Yung height or yung distance ng A, sabihin na lang natin na ito ay for example 3 to 4. Yung distance ng 3 to 4 is equal doon sa distance ng A to B or B to A plus C to D. So parehas. So equal yung work ng turbine. Ngayon, kung mapapansin, kapag simple Rankine, ang taas ng temperature dito. Inus dito, sabihin na lang natin siguro nasa 400, mga ganun to. So kung mapapansin, hindi gaanong mainit compare natin kay simple na Rankine
cycle. Okay, ang disadvantage niyan kapag ganito masyadong mataas yung temperature doon sa may entry ng turbine, okay, na dahil sa temperature na yan kasi, yung strength ng metal habang umiinit ay humihina din. Yun yung isang disadvantage. Okay? Ano pa mga ba? Meron pa ba? So, wala na doon sa... Yeah, so yan yung introduction natin doon sa reheat Rankine cycle. So, thank you for listening.